Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa mga brother and sister natin na nasa baba dyan, no? Inshallah magkakaroon tayo ng muhadara ngayon patungkol pa rin sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang lahat ay aming inaanyayahan, maging man sa online, mashallah, i-share natin sa mga kaibigan natin nang mapulutan natin ito ng aral at magkaroon tayo ng sadaqah sa bawat mabubuting bagay na maituturo natin sa ating mga kapatid. Mashallah, alhamdulillah. Kabilis ng panahon, no? Ilan na lang yung natitira, bro? Sa month of Ramadan ngayon? 8, 7. Ang 7 siguro, no? 7, ano, mashallah. So, mabilis, mashallah. So, sa mga kapatid natin na mga nakatutok dyan, i-share natin para marami pa ang makabenefits. So, itong pag-uusapan natin ngayon is continuation lamang ng mga nakuha natin last time. Pumasok na tayo sa paksa na kung saan ang buwan na punong-puno, o ang taon na punong-puno ng kalungkutan sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y mayroong dalawang bagay. Bakit natawag siya na taon ng kalungkutan sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh dyan sa online. Type. Ito'y mayroong dalawang bagay kung bakit natawag na taon ng tinatawag na kalungkutan. At nakuha na natin ng isang pangyayari sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan namatay ang kanyang angkel, ang kanyang tiyuhin. Siya ay namatay na kung saan pinakamamahal niya. Mahal na mahal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib. Sapagkat habang nabubuhay si Abu Talib, walang ni isa na nakapanakit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nang naandyan pa si Abu Talib. Kahit pa man si Abu Talib ay hindi siya mananampalataya, ngunit ang kanyang partisipasyon, ang kanyang naitulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakalaki. Kaya't sobrang sakit
at lungkot ng nadama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nang nawala si Abu Talib. Ngayon, ang pangalawang nangyari, matat Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sana nafsuha. Sa taong ding yaon ay namatay ang kanyang asawa. Nag-iisang asawa, unang asawa na si Khadijah radhiyallahu anha, pinakamamahal. Namatay sa taong iyon. وقد كانت خديجة تخفف عن رسول صلى الله عليه وسلم همومه وأحزانه لما يلقاه من عداء قريش. Alam nyo ba na si Khadijah radhiyallahu anha, ito'y mapupulutan natin ng aral. Ang nagawa niya sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya yung tagapababa, tagabawas ng problema na dumarating kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Alalaong baga, gamot si Khadijah radhiyallahu anha. Every time may mga masasakit na ibinibigay, ibinabato sa kanya ang mga Quraysh, si Aisha radhiyallahu anha ang nagpapababa ng problemang iyon. Si Khadijah radhiyallahu anha ang nagbabawas ng problemang iyon. Subhanallah. Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, lalong-lalo na sa mga babae, mapupulutan ito natin ng aral. Ang isa sa responsibilidad ng mga asawa sa kanilang mga asawa, yung lalaki, yung babae sa kanilang asawa na lalaki, no? Bakit? Kabilang sa tungkulin ng asawa, ng babae, sa kanyang asawa, ang susubukan niyang paano makunan at mabawasan ang problema at hinanakit ng kanyang asawa na lalaki. So, yaon yung isa sa mga responsibilidad ng babae. Kasi si Khadijah radhiyallahu anha, sa tuwing may problema ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mula nung siya ay naging propeta, doon na nagtindi ang problema ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Khadijah radhiyallahu anha, ang gawain niya, pinapababa niya ang kondisyon, ang mga nararamdaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya yung nagbabawas, nagpapababa. Subhanallah. Tingnan nyo, yung babae, dapat hindi siya yung magdadagdag ng problema sa kanyang asawa. Di ba? Dahil ang tungkulin, dapat siya yung magbabawas. Kaya nga ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-maratus salihah, ang pinakamainam, ang mainam na babae, idha nadartaha sararta. Pag siya ay tinitingnan mo, yung babae na mainam, yung babae na mabuti sa Islam, pag once tinitingnan mo siya, natutuwa ka. Mapapa-smile ka. Ang problema ngayon sa karamihan sa mga babae, wala tayong pinapatamaan. Pagdating mo pa lang sa bahay, nakasalubong na ang kilay. Sasalubungin ka na ng mga masasakit na pananalita, which is hindi tama. Sa Islam, ang recognized na mabuting babae, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha nadartaha sarat. Pag siya ay tinitingnan mo, matutuwa ka sa kanya. Subhanallah. Ang babae sa Islam, pag once tinitingnan siya ng lalaki, ng kanyang asawa, tuwang-tuwa ang kanyang asawa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag naandyan si Khadijah, nababawasan ang kanyang problema. Kahit anong sakit ang dinadama ni Khadijah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang tatalo pa sa sakit at pagsubok na dumating sa buhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ashaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Ang pinakasobra na obstacle at mga pagsubok na nadatnan na binigyan ni Allah ay ang mga propeta. At yaon ang number one, si propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ngunit sa dami ng mga obstacle na dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapawi lahat ng dahil kay Khadijah radhiyallahu anha. Ito'y subok na inshallah mas papatunayan natin mamaya sa mga susunod na topiko. Yaong sa panahon na naging propeta si Prophet Muhammad, doon makikita kung gaano talaga naging mabuting asawa si Khadijah radhiyallahu anha. Bilang summary, lahat ng problema niya nawawala ng dahil kay Khadijah radhiyallahu anha. Nababawasan. Kaya, syempre, sino mang lalaki
na may kagaya nun na asawa, malulungkot at manghihina kapag ito'y mawawala sa kanya. Di ba? Siyempre, manghihina ka. Kaya, ang mga babae dapat, kabilang sa mga sunna ng isang babae na dapat na andun sa kanya, ay ang tutulungan niya ang kanyang asawa sa responsibilidad, lalong-lalo na sa da'wah. Dahil si Khadija radiyallahu anha, tinutulungan niyang magda'wang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang oras, lakas, pagkuspera. Lahat ng pera ni Khadija radiyallahu anha, binuhos niya sa da'wah. Binuhos niya sa pagsuporta niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kaya lahat tayo may utang kay Khadija radiyallahu anha sapagkat tumindi ang da'wah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lumakas nang dahil sa pera ni Khadija radiyallahu anha. Pera ni Khadija radiyallahu anha. Ito'y dapat pagkatatandaan ng mga babae na dapat suportahan nila ang kanilang mga asawa sa da'wah. Kunan at bawasan nila ang problema ng kanilang mga asawa, hindi dadagdagan. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang babae na pinakamainam sa Islam, pag tinitingnan mo siya, matutuwa ka sa kanya. Hindi yaong tinitingnan mo palang problematic na yung lalaki. Bakit? Kasi nga hindi ka pa nakakauwi. Patay, problema ako ngayon pag uwi ko sa asawa ko ngayon pag wala akong madala. Subhanallah. Naway, ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kagaya nun ng mga babae. Subhanallah. At kung mayroon man mga babae na ganun, lalong-lalo na sa mga nanonood online, naway pagsumikapan nating mabawasan yung mga pag-uugali na yun. Tiyak na tayo ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-uugali na kagaya nun. Subhanallah. Kaya sobra ang pagkalungkot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang namatay si Khadija. Gayon din dugtungan natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, isa sa mga mainam na mga babae, pag tinitingnan mo siya, matutuwa ka, at pag idha amartaha, at pag inuutusan mo siya, pag inuutusan mo ang babae, susundin niya ang inuutos mo. Kaya sa mga babae, kabilang sa dapat responsibilidad ninyo, pag pinag-uutusan kayo ng inyong mga asawang lalaki, husband, dapat ay sundin niyo. Dapat sundin ito. Kabilang ito sa pag-uugali ni Khadija radiyallahu anha. Hindi maaring suwayin. Maliban na lamang kung ang inuutos ay haram. Maliban na lamang ang inuutos ay haram. Tunay na walang pagsunod sa nilikha upang suwayin ang naglikha. Sa kagaya ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunay na hindi tayo dapat sumunod sa isang tao kung tayo ay lalabag sa naglikha sa atin. Pero kung ang sinutos ng iyong asawa, maghijab ka, huwag kang lumabas, dapat mo itong sundin. Bakit? Ito'y kabilang sa utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya naiulat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung mayroon lamang inutos ni Allah na tao na magpatirapa sa isang tao, uutusan ang mga babae na magpatirapa sa kanilang mga asawa. Ngunit hindi. Dahil kung mayroon lamang tao na inutusan na magpatirapa sa isang tao, pag-uutusan ang mga babae na magpatirapa sa kanilang mga asawa sa laki ng antas or responsibilidad nila sa kanilang mga asawang na lalaki. No? Kaya, naway, ang ating mga asawa, ang mga babae, makita nila ang bigat na mayroon sila responsibilidad sa kanilang mga asawa. Ang pagsunod at pangatlo noon, ang pagprotekta sa kanilang mga sarili. Kabilang sa mga imra'atun salihah, mga mabubuting babae sa Islam, yaong pag tinitingnan mo natutuwa ka, pag pinag-uutusan ng mga lalaki, sumusunod, at ang pangatlo, ang nagpuprotekta sila sa kanilang mga sarili. Ano ang ibig sabihin ng pagprotekta sa sarili? Yaong pagsuot ng kanilang mga hijab, mga mabubuting damit na kung saan hindi makaklaro, makikita ang mga katawan nila. At pag wala ang mga asawa nila, pinapangalagaan nila ang bahay nila, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, ito ay kabilang sa mga mabubuting babae. Kaya't sabi sa isang hadith, pag ang isang babae, pag nagsala ng 5 beses, nag-ayuno, at sinunod niya ang utos ng kanyang asawa,
mamimili siya ng lahat ng kahit saan mang pintuan sa paraiso. Idha sallat khamsaha, sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idha samat syahraha, pag siya ay nag-ayun sa buwan ng Ramadan, wa idha ata'at zawjaha, at pag sinunod niya ang kanyang asawa, mamimili siya ng pintuan sa paraiso. Subhanallah. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng isang babae ang pagsasala, pag-aayuno sa pagsunod sa kanyang asawa. Dahil pag ito'y hiniwalay niya, ito'y kabilang sa malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalataya sa Islam, nang namatay si Khadijah radhiyallahu anha, totally down ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Totally down, totally nanghina ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga nanonood dyan sa atin sa online. Totally problematic. Sa taong iyon, magkasunod namatay si Abu Talib. Namatay ang tagaprotekta sa kanya. Alalaong baga kalasag. Si Abu Talib, mayroong isang tao, isang mga ulama na nagsabi, si Abu Talib, alalaong baga kalasag ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil habang nabubuhay si Abu Talib, walang nakakapanakit sa kanya. At si Khadijah radhiyallahu anha, kanyang sandata. Kanyang lakas. So, pag sa isang tao nawala sa kanyang kalasag, nawala sa kanyang sandata sa isang pakikipagdigmaan, totally down tayo. Di ba? Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang namatay si Abu Talib, si Khadijah, ito'y tinawag na Amul Huzn. Taon ng kalungkutan. Taon ng paghihinagpis. Taon ng sobra-sobrang kalungkutan. Ngunit, bandang huli, titingnan natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanungin natin, huminto ba siya sa pagda'wa? Bro, huminto ba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagda'wa? Namatay ang kanyang kalasag, tagapagprotekta. Namatay ang kanyang sandata, lakas ang kanyang asawa. Tumutulong sa kanya sa pagda'wa. Huminto ba siya? Wala. Hindi siya huminto. Alalaong baga, mas naghanap pa siya ng paraan upang magkaroon ng da'wa. Wala na siyang mapagda'wahan sa Makkah. Wala nang naniniwala sa kanya, sinasaktan na siya eh. Wala nang tagapagproteksyon sa kanya. Ano ang ginawa niya? Kabilang sa mga pamamaraan na dapat kunin ng isang da'iya. Pag sa isang lugar wala nang naniniwala sa iyo, nasasaktan ka na, lumipat ka sa isang lugar. Ano ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walamma ishtadda 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam qaida Quraish wa adaha ba'da wafati ammihi wa zawji, tawajjaha ila Taif. Ano ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang namatay si Abu Talib at Khadijah? Siya ay lumipat sa Taif upang magbigay ng da'wa. So ito yung makukunan natin ng aral bilang mga mangangaral. Na kung sa isang lugar, wala nang nakikinabang, wala nang ayaw tumanggap ng ating da'wa, lumipat tayo sa isang lugar. Hindi yaon rason upang tumigil tayo, Ustad, sa da'wa. Kasi may mga tao, pag nasaktan sila sa isang lugar, wala na, bad trip na. Ayaw ko nang magda'wa. Wala nang nakikinig sa atin, ayaw ko nang magda'wa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lang salita ang nakuha niya sa Makkah. Pagkus, pananaksakit ng katawan ang nakuha niya. Physical. Lumipat sa Taif. Alalaong baga, naghanap siya ng makikinig sa kanya. La'allahu, alalaong baga, baka sakaling mayroong makinig sa kanya mula sa tribo ng Thaqif. No? Ngunit ano ang nangyari sa kanya, bro? Nang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakaiyak nang dumating siya sa Taif upang magbigay da'wah, pinagpapato siya ng mga bato. Subhanallah, nasugatan at dugong-dugo ang paa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inutusan ng mga magulang ang mga bata, kumuha kayo ng bato at batuhin niyo yung tao na yan. Allahu Akbar. Ang propeta pinagpapato, duguan. Subhanallah. Duguan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mula siya sa problema, umalis, papuntang Taif para magdawa. Ang nadatnan niya sa Taif, ano? Bato na pinagbabato siya. Allahu Akbar. Dugong-dugo ang Rasul, duguan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagpagilid lamang, umalis sa, kumbaga sa Taif,
mayroong mga garden doon siya sa gilid. Nagpahinga dahil duguan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam mo ba, bumaba sa kanya ang mga anghel. Sabi ng anghel ng dalawang bundok na yon, O Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gusto mong paguntugin namin ang dalawang bundok na ito para lamang magipit ang masira ang ano na yan, pamayanan na yan, gagawin namin para sa iyo. Bumaba sa amin si Jibril upang bigyan kami ng pahintulot na gawin yun sa iyo, pag ipaghintulot mo. Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wag. Baka sa susunod na mga henerasyon, may mga mabubuti dyan sa kanila. Subhanallah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makukunan natin ng aral na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit ganun na kasakit ang nangyari sa kanya, pananakit, hindi niya na-attempt na gumawa ng ikakasakit ng mga tao na yon. Subhanallah. Subhanallah na pag-uugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sadaqallahul azim. Tunay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ikaw ay may mainam na pag-uugali. Tunay na ikaw ay may mabuti na pag-uugali, O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Tunay ang sinabi ni Allah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may mainam na pag-uugali. Pinagbabato na. Ngunit sabi ng mga malaikat, pag-untugin natin ang dalawang bundok upang masira sila. Ngunit wag. Baka mayroong magsasyahada, may maniniwala sa kanila sa susunod na mga henerasyon. Tunay nga na may nagsyahada sa kanila at yaon si Addas. Pagkalipas ng pumunta ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Hartin at nang siya ay nagbalik, nag-Islam si Addas. Si Addas. Isa sa mga binata na kung saan nakita na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kumain at nagbismillah. Nang narinig niya na nagbismillah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang gumagawa niyan dito maliban na lamang ang mga ninuno ko. Ang ninuno ni Addas ay ninuno niya mula kay Isa alayhi salatu wassalam, kay Musa alayhi salatu wassalam, mula sa mga propeta. Kaya sabi niya, maniniwala ako sa iyo. Okay? So kung titingnan natin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga masasamang nangyari sa kanya, binabalikan niya ng mabubuti. Binibigyan niya ng kapalit na mabuti. Subhanallah. Kung kukunan natin ng aral, sa isang hadith, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, sabi niya, silmang kataak. Makikkonekta ka sa tao na nagputol sa iyo ng ugnayan. Di ba? Subhanallah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinutol na sa kanyang ugnayan, makikikkonekta pa. Wa'ti man haramak. Bigyan mo ang mga taong nagdamot sa iyo. Subhanallah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinagdamutan, gusto pa niyang bigyan. Subhanallah. Anong uri ng pag-uugali ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anong taas ng antas ng pag-uugali ang Propeta sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Wa'ti man haramak, bigyan mo ang mga taong hindi nagbigay sa iyo. At ang matindi, sabi niya, wa'fu man zalamak, patawarin mo ang mga taong naggawa sa iyo ng mga masama. Patawarin mo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa panahon na binato siya, duguan, di niya naisip na masisi ang mga tao na yun. Pagkus siya ay humingi kay Allah at sinisi niya ang kanyang sarili, alalaong baga mayroon siyang pagkakamali na nagawa kay Allah at sa mga tao. Nakapagdua siya kay Allah, no? Iniling niya kay Allah, sabi niya, Allahumma ilayka ashku da'fi quwwati. Alalaong baga, sa'yo ko lamang Allah, kumbaga ipinapakita, idinudulog ang kahinaan ko. Sabi niya, kung may problema ako, patawarin mo ko, ya Allah. Sinisi niya ang kanyang sarili sa mga nangyayari. Hindi niya sinisi ang mga tao. Subhanallah. Yan ang uri ng tao, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sa panahon ngayon, ang Taif, isa sa lugar na marami ang mga Muslim, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang Taif. Kaya tunay ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wag, sabi niya sa mga malaikat, wag mong paguntugin dahil darating ang panahon sa lugar na yan, alalaong baga may mga bata na sila ay mananampalataya kay Allah. Alhamdulillah ngayon ang Taif, kabilang sa mga malakas na mga dawla, na mga lugar na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon,
kunin natin, paano nga ba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam naging businessman? No? Ito'y nagsimula nang siya ay sumama kay Abu Talib sa kanyang uncle. Siya ay businessman. Pinili ko ito na kukunin natin sa buhay niya, makukunan ito natin ng aral. Kung paano ang pamamaraan ng pagbibusiness. No? Kasi karamihan sa mga naandito, lalong-lalo na sa mga naninirahan sa downtown, halos lahat tayo mga businessman. So dapat pag-aralan natin bago tayo magsimula sa business, ang pamamaraan ng pag-business. At kung mayroon man tayong dapat pag-aralan sa business, kasi marami sa atin ngayon, nagsiseminar, sumasali sa mga forum, sumasali sa mga teknik ng pag-business, online, mga seminar, pero hindi pa natin nasubukan na tingnan paano ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa business. Di ba? Susubukan natin tingnan ano nga ba ang kwento niya sa business, baka makunan natin ito ng aral. At baka dito mag-click ang business natin. No? Kanat Khadijah bint Khuwailid radiyallahu anha ذات مال كثير ونسب رفيع. Si Khadijah, ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang asawa niya, isang mayaman na babae, nagmula sa mataas na pamilya. No? Wa kanat ta'mal fi at-tijara. At ang business ni Khadijah, ang kanyang ang pamumuhay is business, tijar. Nagbebenta siya. Benta. Wa hina balagaha anna Muhammadan rajulun sadikun fi qawlihi, aminun fi amalihi, karimun fi akhlaqihi, ista'manat. Nang narinig niya na may isang lalaki na nagngangalang Muhammad, na siya ay mapagkakatiwalaan tunay sa kanyang salita, mapagkakatiwalaan sa mga ipinagkakatiwala sa kanya, at ginagawa niya ang mga gawain na ipinag-uutos sa kanya, mabuti sa kanyang pag-uugali, ista'manat ko. Pinagkatiwalaan niya ito. Pinagkatiwalaan ni Khadijah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa niya asawa dito. Ha? Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang businessman. No? Pinagkatiwalaan niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-khuruj tajiran, upang maglakbay para magbenta. 'Di ba dati ang business is barter-barter. Pupunta ka sa isang lugar, ustad, dadalhin mo yung mga gamit mo para makigbarter ka. Parang ganoon, 'di ba? Yung business dati. So pinagkatiwalaan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na yaon, si Khadijah radhiyallahu anha, nalulugi siya. Nalulugi siya. Para lang sobra siyang naghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan kasi lugi na siya sa business niya. Nang makita niya si Muhammad, kinuha niya kaagad upang mapagkatiwalaan. Kasama dito ang kanyang mapagkakatiwalaan na lalaki, na ang pangalan ay si Maysara. No? So naglakbay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Maysara, ang pinagkakatiwalaan ni Khadijah, pwede nating tawagin ngayon na pwede sekretary, no? Sekretary ni Khadijah sa panahong yaon, pinagkakatiwalaan niya. Naglakbay sila. Fakharaja alayhi salatu wassalam tajiran ila bilad Syam. Sila ay pumunta sa Syam para magbenta. No? Habang sila ay papunta sa Syam, dumating sila sa isang lugar, wajalasa fi at-tariq tahta dhilli shajaratin qaribatin min rahib. Sila ay nagpahinga sa isang puno na malapit sa bahay ng isang pari. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagpahinga sa isang puno malapit sa bahay ng isang pari. At dito sabi ng isang pari, fa-akhbara ar-rahibu Maysara. Sabi ng pari kay Maysara, yung lalaki na kasama ni Maysara ang pangalan niya pero lalaki yan, ha? Lalaki na kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinagkakatiwalaan ni Khadijah. Anna man nazala tahta tilka ash-shajar. Sino man ang bababa or darating sa ilalim ng punong yaon, lam yakun illa nabi. Puwira na lamang siya ay magiging
propeta. Dahil ang pari na yaon, mayroon pa siyang tunay na kasulatan ng Injil. Dala-dala pa niya ang kasulatan mula kay Prophet Isa. At ang mga turo ni Prophet Isa, practice pa niya. Kaya sabi niya, walang uupo dyan, maliban na lamang siya ay magiging propeta. Wa akhbara Maysara Khadija radiyallahu anha biqawli rahib. At doon, sinabihan ni Maysara si Khadija patungkol sa sinabi ng pari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya sinabihan si Prophet Muhammad. Si Khadija ang kanyang sinabihan. Mimma kanat sababan fi talabiha az-zawaj min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon hiniling ni Khadija radhiyallahu anha kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na asawahin siya. Subhanallah. Babae, hiniling niya sa isang lalaki na asawahin siya. Makukunan natin ito ng aral. Sa mga viewers natin dyan na mga babae, no? Maaari pala na ang isang babae hingin niya sa isang lalaki na pangasawahin siya. Maaari. At ito'y nabanggit sa isang hadith. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Sabi'a bint Harith. Sabi niya kay Sabi'a, "Idha wajadti rajulan salihan fatazawwaji." Sabi niya kay Sabi'a bint Harith, "O Sabi'a, pag makakakita ka ng isang mabuting lalaki na mayroong pananampalataya, pangasawahin mo. Hilingin mo sa kanya na pakasalan ka niya. Pangasawahin mo. Walang masama doon. Na ipagtapat mo sa kanya na may kagustuhan ka sa kanya. Walang masama doon. Subhanallah. Kaya sa mga kapatid nating mga babae, pag once may nakita ka na isang mabuting lalaki, kahit walang pera, wag nang maging choosy. Mas mabuti pa yun kaysa mga may pera, pero walang pagsamba kay Allah. No? Kaya si Khadija radiyallahu anha, walang pagdadalawang isip, hiniling niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na mapakasalan siya at pinakasalan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang tiyuhin na si Hamza, ang tiyuhin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil wala namang ama, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, patay na, di ba? Si Abdullah. At ang tumayong ama niya, si Hamza. At sa isang riwaya, si Abu Talib. Magkasama silang pinakasalan. No? Ang Khadija radiyallahu anha. Sinamahan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, kung ito ay kukunan natin ng aral, marami ang makukuha natin ng aral sa business. Ang sekreto pala, dito, si Khadija radiyallahu anha, lumago ang kanyang business. Lumago ang kanyang business at dahil doon, mas yumaman pa si Khadija radiyallahu anha. Dahil nagkaroon siya ng asawa na pagpapakatiwalaan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, Sadiqul Amin, tinawag na siya na totoo at mapagkatiwalaan, hindi pa siya propeta. Kaya lumago ang kanyang business. Kaya ang sikreto pala sa business, bro, ang sikreto pala upang lumago ang business ng isang tao, ang makitungo siya ng pakikitungo na halal. Yung tunay siya sa business niya, yung wala siyang inaagrabyado, yung hindi siya manluloko ng tao. Yun pala yung sikreto. Hindi pala yung sikreto yung malaking kapital. Yung uutang ka ng malaking kapital sa Bombay, hindi pala yun yung sikreto. Ang sikreto pala ay magiging totoo ka lamang sa iyong sarili. Yung wala kang iagrabyado. Dahil ang risky mo, hindi sa ano yung paningkamot sa Tagalog, bro? Sa, Bisaya, tanda ko. Unsay paningkamot sa Tagalog? Ha? Pagsisikap, subhanallah, yun na naman yung ustad natin doon sa labas. Ha? Yun talaga yung nagsisip sa akin palagi, oh. Si Ustad, ano pangalan nun? Masya Allah. Jorlan na lang daw, sabi niya, subhanallah. Allahu Akbar. Yun pala yung technique ng business. Ang maging halal lamang ang business. Dahil ang pagsusumikap mo, kahit anong pagsusumikap mo, pag ito'y haram, hindi ka tutulungan ni Allah. Kahit anong pagsumikap ng tao, pag hindi ito ibibigay sa kanya ni Allah, wala. Kaya sabi sa hadith, no? Walau ijtama'
ala ay yanfa'uk, lan yanfa'uka illa ma kad kataballah. Kahit pa ang mga tao, lahat ng mga tao, kasama pa ang mga engkanto, magtulungan upang tulungan ka, hindi ka magbibigyan ng benepisyo maliban na lamang kung ito'y ibibigay sa iyo ni Allah. Okay? Kahit pa ang lahat ng tao magtulungan para tulungan tayo, pag ito'y hindi ipinahintulot ni Allah, walang mangyayari sa atin. Puwira na lamang ipaghintulot ito ni Allah. Gayon din kabaliktaran, kahit ang lahat ng tao kasama ang mga engkanto magtulungan upang sirain ka, hindi ka masisira. Puwira na lamang ito'y ipahintulot ni Allah. Kaya huwag kang mag-alala sa business mo. Be yourself lamang, halal lamang, Muslim ka. Huwag mong sabihin, kailangan kong makitungo sa mga Christian kasi sila yung mga kasama ko. Be yourself. Be your din. Kung ano ang iyong relihiyon, itayo mo. Ang halal, ang haram, haram. Di kailangan mag-adjust. May tanong ka, bro? Di mo kailangan ibaba ang iyong relihiyon, isuko, para lamang sa mga haram. Yan ang sikreto upang maging matagumpay ang ating business, upang tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi, baka sabihin natin, baka si Ustad mayaman na. At hindi dalil. Ano ba yung dalil na naman sa Tagalog, bro? Pruweba. Yun. Hindi pruweba na ang isang tao ay matagumpay sa kanyang business na siya ay mayaman. Hindi. Ang pruweba na siya ay matagumpay, yaong masaya siya sa kanyang ginagawa. Sa kahit kaunting income na mayroon siya, masaya na siya. Mayroong baraka. Alalaong baga parang sobra-sobra na. May kapital siya na konti at nagtubo ng konti, alhamdulillah. Nag-income siya ng konti, alhamdulillah. Pag dumating sa nisab, yaong pera na itinakda, nisab para magbigay ng zakat, ilalabas niya yung zakat. Yan yung business na halal. Hindi yaong pati zakat kukunin pa natin. Subhanallah. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh dyan sa mga brothers and sister natin dyan na mga nanonood through online. MashaAllah, ang dami-dami nila. Subhanallah, kapatid sa pananampalataya sa Islam, kung pagkukunan natin ng aral ang pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa business, kulang ang oras natin na ito. Ngunit kunan natin ng konti, no? Yung mga iba lamang na dapat makuha natin. Gayon din ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang mga business is halal. Hindi siya nagbi-business, nagbibenta ng mga haram. Dahil pag once nag-associate ka na ng mga haram, nagbenta ka na ng mga haram, nakisalamuha ka na sa mga haram, delikado na. Delikado na yan. Sabihin natin, ang mga bagay na ibinibenta mga haram, tiyak na ang income dyan is haram. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza harrama Allahu shay'an, harrama thamanuhu." Pag once ang isang bagay ipinagbawal ni Allah, bawal ang pera dyan. Example, sa sigarilyo, haram ang hukom sa kanya, haram ang pataw sa kanya. Ibig sabihin, ang pera na magiging income mo sa sigarilyo is haram. Pag nagbenta ang alak is haram, haram ang pag-inom ng alak, ang income mo sa alak is haram. So ang mga bagay na mga haram na ibinibenta mo, ang income mo dyan is haram. Kaya sa business, dapat pag-aralan natin ano yung mga pwede lamang na ipinahintulot ng Islam. Pag once ang ibinibenta mo, makakatulong sa isang tao upang makagawa ng kasalanan, ilagay mo ito sa iyong sarili, ito'y haram. Bigyan natin ng example. Sa buwan ng Disyembre, Christmas, ang dami na ng mga ano yan, yung turutot. Wala tayong pinapatamaan dito, ipinapaalala natin to upang makunan natin ng aral. Turutot, ito'y ginagamit upang mag-celebrate ng December. Kufur, mag-celebrate sa sinabi nilang kapanganakan ni Jesus. Kufur, shirk yun. Nagsiselebrate sila. At
pag once nagbinta tayo dito at nakipagtulungan tayo sa kanila, problematic tayo dun. Delikado tayo dun. Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ang mga bagay na makakatulong upang makagawa ng kasalanan sa isang tao is haram. At ang pera na makukuha natin dun, haram. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Magtinulungay kayo, no? Magtulungan kayo sa takot, alal bir, wat taqwa at kabutihan. At wag na wag kayong magtulungan sa kasalanan at kontra-kontra sa pakikipagkalaban, no? Pakikipag-away. Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, makukunan natin ng aral kung paano nag-business ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito'y malaking aral sa atin, subhanallah. Makukunan natin ito ng aral. Allahu Akbar. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagturo sa atin ng fiqhul muamalah, fiqhut tijara, ang mga hatol, ang pamamaraan ng pagbibusiness. Kaya ang payo ko sa aking sarili at sa mga kapatid ko na gustong mag-engage ng business, pag-aralan muna natin unang-una ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagbibusiness. Talamak sa panahon natin ngayon ang mga haram na business. Subhanallah. Mga investment, subhanallah, haram. Talamak sa panahon natin ngayon ang mga business na mga, anong tawag nun bro? Yung, pag nag-recruit ako, at yung ni-recruit ko, naka-recruit naman, may income ako. Networking, subhanallah, syukran ustad. Talamak sa panahon natin, mag-ingat tayo ngayon. Networking, haram. Subhanallah. Pag-aralan natin ang pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagbibusiness. Tinatalakay natin ito upang hindi tayo masaktan, makasakit ng damdamin, upang tayo ay mapayuhan, makakuha ng benepisyo, malaman natin sa ating sarili na ang ating ginagawa tama pala, ang ating ginagawa mali pala. Di ba? At kung man na andito tayo, nakita natin na yung mga ginagawa natin is hindi pala tama, panahon ito para ayusin natin ang ating buhay. Kung ikaw ay nagbibusiness ng isang haram, networking, investment, o nagbibenta ng mga nakakatulong sa paggawa ng kasalanan ng isang tao, kahit yung mga damit na napakasiksi ng mga babae, no? Yung mga ginagamit nila sa mga malalaswa, yung mga anong tawag nun? Mga salita, mga videos, yung mga disc, may mga nilalaman ng mga malalaswa. Kung yaon ang ginagawa natin ng mga business, iwan natin. Sapagkat kahit anong pagsusumikap natin araw at gabi, hindi tayo matulog sa pagbibusiness, walang mangyayari sa buhay natin. Bagkus, alalaong baga nagbibinta tayo para lamang magkaroon ng kasalanan. Alalaong baga yung income natin doon, kung gaano kalaki, pinapakain natin sa pamilya natin, ito'y maiiwan sa katawan ng ating pamilya. Manganganak sila, matitira. Subhanallah, yaon yung kalalakihan nila ng mga pamamaraan. Allahu Akbar. Panahon natin ito upang magtaubat tayo, kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Panahon natin ito upang mabigyan ang ating mga sarili ng respeto at matuwid ang mga pagkakamali natin. Sapagkat ang buwan ng Ramadan, ako'y naniniwala na ito hindi buwan ng pagsubok. Pagkus ito'y buwan na tinatawag na mag-aaral tayo. Dahil ang buwan ng pagsubok, ang buwan pagkatapos ng Ramadan. Doon tayo masusubok kung ano ang nakuha natin sa buwan na ito. Kaya nga, Syahrul Ramadan, madrasatun liiktisabil fadail wa tarkir radhail wa ta'widun nafs anis sabak. Ang buwan ng Ramadan, ito'y buwan ng pag-aaral. Paano makakuha ng kabutihan? Paano makuna ng ating mga kamalian? At paano natin sanayin ng ating mga sarili sa tinatawag na pagtitimpik? Dahil sa susunod na buwan, yaon ang buwan na susubukin tayo ni Allah. Bibitawan na niya ang mga satanas, ang mga magbibigay sa atin ng bulong. Gawin mo to, masama. Mabuti yan, kahit masama. Gawin mo to, malaki yung income mo dyan. After month of Ramadan, lalabas na sila. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tunay na ang mga satan, mga kampon ni Iblis, la'natullah alaihim. Igawad sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang galit at impyerno ni Allah. Tunay na sila ang tunay na kalaban natin.
Kaya, kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ihanda natin ang ating mga sarili. 7 araw lamang ang natitira kung hindi ako nagkakamali. Tama? Ang natitira sa buwan ng Ramadan sa taong ito, 1442. Matatapos na ang araw o buwan na tayo ay nagsipaghanda. Buwan na nag-aral tayo. Ngayon, anuman ang na-income natin sa buwan na ito, magagamit na natin sa mga susunod na buwan. Anuman ang mga nakuha nating kabutihan sa buwan na ito, dito na natin magagamit sa buwan na darating. Doon na natin makikita kung baga mayroon bang resulta ang pag-aayuno ko. La'allakum tattakun. Nakuha ko ba ang wisdom ng pag-aayuno? Sabi ni Allah, mag-ayuno ako upang magkaroon ng takot. Ngayon, pagkatapos ng Ramadan, may ganansya ba ako? Mayroon ba akong nakuhang kabutihan pagkatapos ng buwan ng Ramadan? Ito yung palagi natin tatanungin sa ating sarili. Bago pa matapos ang Ramadan, ngayon mag-i-iftar tayo. Itanong natin sa ating sarili, 7 araw na lang, matatapos ng buwan ng Ramadan, kaya ko na bang harapin ang mga susunod na buwan na kung ang mga gawain ko dati na mga masasama, maiiwan ko na kung ang mga pagsamba dati na parang tamad ako, kaya ko nang gampanan. Palagi nating tanungin ang ating mga sarili dahil tunay na parating na ang mga susunod na buwan na kung saan punong-puno ng pagsubok at punong-puno ng kapahamakan dahil ang Satanas at Iblis, la'natullah alaihim, ay pakakawalan na ni Allah. Kapatid, sa pananampalataya sa Islam, magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanang nagawa natin. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lana dhunubana. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Rabbana ighfir lana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar ya Allah. Ya Allah, igawad mo sa amin ang iyong paraiso at protektahan mo kami sa kapahamakan sa impyerno ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, igawad at ibigay mo sa amin ang iyong pagmamahal. Gayon din ang pagmamahal sa mga bagay na iyong kinakaluguran ya Allah. Ya Allah, igawad mo sa amin ang iyong pagmamahal at pagmamahal sa mga bagay na ikakalugod mo ya Allah at sa mga pagmamahal sa pag-iibada sa iyo ya Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Tunay na ikaw ay mapagpatawad ya Allah at gustong-gusto mo ang pagpapatawad. Naway kami patawarin mo ya Allah ang aming mga kasalanan na mga nauna ya Allah, mga kasalanan na mga darating pa ya Allah, mga kasalanan na mga natago namin ya Allah, mga kasalanan na aming inalantad ya Allah, ito'y patawarin mo sa amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.